Sanay tayong makita siyang tumatawa, nang aasar at nagbibigay ng good vibes sa telebisyon. Pero sa likod ng tawa, may isang babaeng lumalaban para sa pamilya niya araw-araw. May pusong marunong mapagod pero hindi sumusuko. Ngayong episode, hindi lang natin makikilala si Melay Cantiveros bilang isang artista o isang komedyante. Makikilala natin siya bilang isang asawa, isang ina, at isang babae na may kwento ng sakripisyo, katatagan, at tunay na pagmamahal sa pamilya. Let's go deeper. Hindi lang basta tsikahan, kundi usapang may kurot, may kilig, at may tapang. Dito lang sa Straight from the Heart. So, namamalo ka ng anak? Of course! Discipline is loving. Surprisingly, takot din sila kay Jason. May pinag-aawayan pa ba kayo? Huy! And kung meron, ano yun? Ano ka ba? Kaya shout out talaga sa lahat ng mga kagaya ng nanay-tatay ko, nanay-tatay mo. Yes. Lahat ng mga napagtagumpayan yung relationship. Shout out sa kanila kasi mataas ang respeto ko sa kanila, DJ Chacha. Bakit? Bakit? So much patience. Number one so yan. much understanding. Number so two. much forgiveness. Oo. And so much respect ang nilaan nila sa years ng relationship nila na hindi basta-basta yun. Sobra talaga. Alam mo, hindi naman talaga tayo perfect kasi na-fall out of love tayo. Kaya sinasabi nila fall out of love, that's very normal sa relationship. Sa'yo? Na-fall out of love ako! Pero ano yan? Ano Kung ano siya dahilan? Yung buntik niyong paghiwalayan? Ma'am Shimel, kamusta? Okay lang, Daddy Chacha. Baka naman tanungin mo ako sa mga current affairs. Yun nga sana unang gusto kong tanong sa'yo eh. Ano masasabi mo sa flood control project? Joke lang. Wala tayong usapang ganito. Usapang momshi lang tayo. Okay. Tungkol sa buhay mo. Pero gusto muna kitang kamustahin kasi parang huli kitang nakita nung syempre bukas pa yung ABS-CBN. How are you? I'm very fine, thank you talaga. Ganun yung mga sagutan. Siyempre, very okay. Thank you, Lord, for kuan talaga always there sa buhay natin na hanggang ngayon kahit na ganun pinagdaanan sa atin dati, no? Doble-doble yung pinagdaanan natin. May kuan, may pandemic, may shutdown, pero ito na pagtatagumpayan at ito hanggang ngayon still alive and kicking pa rin. Saka ang dami mong blessing. Thank you, Lord. Tsaka si Lord lang talaga ang source of income ko talaga. Oy, wala na talagang iba. And yung talagang overflowing kasi nga, alam mo yun yung talagang, hindi mo rin alam kung saan nanggagaling itong mga ganito na blessing ba. So, thank you, Lord, talaga dahil yung parang miraculous talaga sa amin na kung kailan pa nawala ng prangkisa, doon pa na mga inquiry na mga ganito. Doon ka umaratsyada. Kumbaga, mas dumaming endorsements mo. Nakikita ko eh. Siyempre, naka-follow ako sa'yo. Tapos nag-PM tayo, di ba? Oo nga. Mas dumami nga endorsements mo. Hoy, thank you, Lord, talaga sa lahat ng mga product na nagta-trust. Dagdagan nyo pa. Dagdagan nyo pa ba kami ibang product? Hoy, thank you so much sa inyo talaga dahil nabudol ko sila. Hindi, alam mo, feeling ko, ang sabi nila, pag nakikita daw ni Lord kung sino yung ma-share ng blessing. So, ikaw, ito, hindi naman naging sa kaalaman ng iba, ma-share ka talaga ng blessings mo. Not just sa mga anak mo at sa asawa mo, even sa family mo. Of course. At sa family din ni Jason, of course. Of course naman. Ganun ba tayo talaga pag mga mamsi na tayo, di ba? Hindi tayo pwede na hindi talaga mag-share. At hindi naman talaga sinasabi yung mga pag-share-share na yun. Kasi, kumbaga, yun talaga is, parang innate ba? Innate na siya sa... Innate? Innate pala. Innate talaga siya sa Sa'yo. mga nanay. Or, ayoko kasi magsabi kasi, kay Lord naman yun galing. So, i-share mo lang. Kasi, kumbaga, hindi yun galing sa akin, kundi ibibigay yun because galing yun kay Lord. Kumbaga, sinasabi niya na binigay sa'yo, so sino ka ba naman para angkinin yun ng sa'yo lang? Share mo rin talaga sa iba. Pero alam mo, Mel, isang gusto ko malaman sa'yo, hindi pa kita nakakatsikahan sa ABS ng yung ano deep talaga, talaga. yung deep na, tsaka yung puro tayo chika-chika na tawanan Oo, every time magkasama tawanan, tayo. kalokohan. So gusto ko malaman, pag sa bahay ba, paano ka? Ikaw ba yung Mom Shimel na napapanood din namin online, na puro tawa, ganun ka lang ba? Kung paano ka nila nakikita sa screen, yun ka ba? Or may changes ba yon pag nasa bahay ka na, pag nandiyan na yung mga bata? Sa bahay talagang maloko talaga din ako. Kasi siguro ganun ang mga anak ko dahil kung anong ginagawa ng magulang, yun ang ginagawa din ng mga anak, di ba? Kaya ewan ko sa mga pagmumukha ng anak ko. Pero, pagdating sa disiplina talaga, DJ Chacha, walang makatalo talaga sa akin pagdisiplina. Kahit si Jason, titingnan na lang ako ng kuan kasi kung pagtingin sa akin ni Jason, ano, gusto mo madamay? Parang ganun. Kasi pagdisiplina sa mga bata talagang yun ang aking isa sa mga priority sa bahay. Disciplinarian ka. Disciplinarian ako. Ako talaga ang kuan sa mga bata, yung parang namamalo.
Si Jason kahit nakurot, hindi yan nakuha ng mga anak ko. So, namamalo ka ng anak? Of course! Kasi, sa akin lang naman to. Wala na kasi tayo sa era na gano'n. Kasi di ba yung mga bata, parang grabe na ngayon, yung masyadong baby. Hindi kagaya nung kung paano tayo lumaki. Maluluhurin ka sa asin. Napaluhod ka ba? Lahat, nilun pati ng monggo. Dinadaspan. Pero ikaw, paano yung eksena mo sa kanila? As in, namamalo ka. Namamalo ko, itong bata pa sila, ang kuan ko talaga, ang style ko is color coding. Parang nasabi ko na rin yan sa interview. Color coding ng hanger. Yung kunwari, pag black siya, talagang sobrang grabe ng kasalanan ginawa mo. Pero pag pink pa siya na hanger, medyo konting ano na. Pero pag puti pa, medyo mabait-bait ka pa. Color coding yan ng hanger. May maliit ako na hanger dati. Pag baby pa siya, nilalagay ko sa bag. Na pag hindi sila ko na mag-arte-arte sa restaurant, ay gusto mo, kuya, binigay ko sa waiter, kuya, pa-order ako ng hanger. Tapos titingin yung anak ko, may hanger para silang in-order dito sa restaurant. Binibigay ko sa waiter. Yung disiplina talaga is the key for me para paglaki ng mga anak ako, hindi ako mahirapan. Kasi kakainin ka ng buhay ng anak mo pag lumaki yan. Pag masyado ka mabait. Aside sa masyado kang mabait, pagka nang alam, wala silang kinakatakutan. Kahit siguro mga pulis, hindi matatakot yan. Kaya dapat mag-umpisa sa bahay ang kinakatakutan nila ikaw. Para pag lumabas sila, well-behaved na sila at alam na nila kung anong kuan. Kung boboto ko to sa eleksyon kahit wala pang eleksyon. Pero I think may mga ganyan pa rin na magulang eh. Yung talagang kung paano yung pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. Pag nagkamali ka, it's either face the wall ka or palo ka. Ngayon, yan din ang thinking mo na parang hindi laging tropa-tropa or mabait sa mga bata. Kailangan dinidisiplina. Kasi pag hindi talaga lalaki ang salot sa lipunan. Pwedeng lumaki ang salot sa lipunan, maniwala kayo sa akin. Kasi bakit hindi ka nga pinapakinggan sa bahay niyo pag dumating na yung mga teens na mga edad na parang may nakakausap na yan sa labas, na parang naisip nila, cool pala to kasi parang yung mama ko pala, pa-char-char lang pala yun. So dapat, bata pa lang talaga, disiplina. Kinakastigo na. Kinakastigo na naman. Kasi alam mo ba ang disiplina? Discipline is loving. Or disciplining is loving. Bakit? Kasi yun ang ginawa sa akin ng kahit ano, oo. Ano lang. Discipline is loving. Kasi pag hindi mo didisiplina, hindi mo mahal ang anak mo. Pero ang pinakakinyan, magdisiplina ka, dapat may relasyon ka sa anak mo. Kasi kung ikaw pala ay napaka-busy or abroad ka, tapos pag uwi mo galing abroad, dinisiplina agad. Binugbog mo yung anak mo, tapos wala naman kong relasyon dito. Magagalit yung anak mo. So, kailangan talaga may relasyon ka because you love your child, kaya mo dinidisiplina. So, gusto mong malaman niya na mali ito para alam niya, hindi ko to pwedeng gawin kasi mali ito eh. So, nag-e-explain ka sa kanila right after the palo? Yes, right after the palo ko, after ko na mapalo, after ko anong magakuan ko sa kanila, bakit kasi sinaktan ni mama? Kailangan lumabas sa bibig talaga nila. Bakit ginawa ni mama yun sa'yo? Kasi ganito yung ginawa ko. Anong ginawa mo? Tama ba yun? Mali yung ginawa ko. So, gagawin mo pa ba yun? Hindi ko na gagawin yun. Kailangan manggagaling sa... Kuha yung mga anak, ano? Kailangan magagaling sa bibig niya yun. Yung explanation kasi para... Kung bakit nangyari yun. Hindi yung ikaw ang magsasabi, dapat siya. Oo. Pero, hindi kasi halata na you're a strict mom. From what we see, parang lagi lang kayong happy-happy. So, si Jason pala is the one na mas caring. Mas caring sa mga bata, mas tropa nila. Sa'yo sila takot. Yes, sa akin sila takot. Pero in fairness naman, kumbaga dapat strict mom ako, pero sa totoo lang, sa personal, Shrek mom. Kasi kama ako Shrek. Hindi strict mom. Shrek mom. Hindi, actually, surprisingly, takot din sila kay Jason. Pareho. Kasi si Jason kasi is a man of a few words. Pero pagka nagsalita... Pag nagsalita siya, talagang... Sinabi ko na to sa'yo. Kasi magaling siyang mag-explain sa mga bagay-bagay sa mga bata. Once is good, twice is enough, and thrice is too much. May mga ganun-ganun silang usapan. May English kasi, bahala kayo sa buhay niyo. So, ikaw, Tagalog at Bisaya mo sila kinakausap. Si Jason, ni-English niya. Ini-English niya, pero minsan hindi din masyado mag-English kasi parang char-char na lang yung English niya. Pero siya yung nag-explain bakit ganito ang nangyayari sa mundo, bakit ganito dapat, bakit ganyan ka. So, kung sinabi namin to sa'yo, tapos pagtalikod namin, ginawa mo pa rin, so hindi ka responsible sa sinasabi. May pasensya sa pag-i-explain ng gano'n. Ako kasi hindi ko wala kong pasensya. Galit ka agad. Galit agad ako. Siya talagang may pasensya sa pag-explain ng mga bata. Kaya ang mga bata, pag siya nagsalita, sumusunod din. Kasi hindi siya namamalo, pero nakikita yung disgust sa mukha niya. Grabe ka naman. So, ang mga bata, ayaw nilang, sobrang love din ang papa nila, ayaw nilang, ayoko ma-discourage si papa sa akin. Ikaw okay lang? Ganun ang atake nila. Pero sa'yo pa. Sa akin, ang atake ko naman, action.
So sila, mama. Takot agad. Takot agad. So, Oo, si Jason, emotional. Ako naman, action. Oo, gets ko. Ikaw yung tagapalo, si Jason yung nagagalit, pero on the speaking side. Speaking side Pagsasabihan niya yung mga bata, ikaw yung kukuha ka na ng hanger. Oo, siya yung parang sa Talaga. trust. Siya yung sa Oo, trust oo. na nakuha mo yung trust ko. So parang baka hindi na kita. Parang ganun ang emotional talaga ang tirada ni Jason. Emotional lang atake. Yes. Pero si Jason kasi in-explain niya sa akin na okay lang daw na ako ang mamalo. Kaya hinayaan niya ako na ako mamalo kasi babae daw ako eh. Kung mamalo ako medyo gentle. Pag lalaki daw kasi mamalo talaga ako parang talagang gano'n. Pero hindi naman sa palo talaga sa akin lang yun ha. Hindi naman yun applicable sa lahat. Sa kumbaga, alam ko naman, mahal kong anak ko, hindi naman yun sobrang palo talaga, parang pabantay bata naman. No? Kumbaga, palo lang ng para may matutunan sila. Para maramdaman Parang disiplina. na may sakit. Oo. Di ba pag may sakit, doon ka malalaman, ay, Mali pala yun. mali pala yun. Correct. So, ganun yung parenting style nyo ni Jason. Pero, ikaw, as a wife to Jason, paano ka naman? Kung paano ba namin kayo napapanood din sa TV, na ganyan, kwela-kwela lang? Actually, sa amin ni Jason, ang style ko talaga sa kanya is boom, tarat. Paano ulit, Mars? Parang alam mo. Masusundan. Masusundan. Yung huling sinabihan ko nito, nabuntis. Ay, oy! Oh my God. Ba't ayaw mo na? Hindi naman, kasi nung last time kasi placenta previa ako. So medyo natatakot ako sa kuan. Pero kung bigay talaga ni Lord, wala tayong magagawa. Talagang thank you Lord. Pero as much as possible ba kung kuan naman. Okay na sa Si Jason naman, gustong-gusto niya. Kaya lang hindi lang niya gusto yung mukha ko. Kaya lang, gustong-gusto naman niya pero hindi niya alam kung lalaki ba talagang lalabas. So parang gusto niya, pero dahil hindi sure kung babae o lalaki, parang wag na. Okay na sa dalawa. So right now, nagkasundo kayo, dalawa muna. Dalawa muna, pero ibig kong, kasi ongoing pa naman ang construction lagi sa bahay. Ongoing naman lagi ang construction ng mga DPWH. So, talagang hindi natin Gaano kadalas ang construction? ng DPWH? Sa bahay It's nyo? everyday. Ilang years na kayo together? Togetherness namin, 2010 kami lumabas ng PBB. Naging kami na noon. Pero naghiwalay kami ng 1 year kasi. Yes, pero yes. in wedding, nagpakasal kami 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5. 12 years. Magto-12 years kayo December. So 12 years na kayo together, everyday pa rin ang construction? Hindi naman everyday ang construction. Actually, may mga na-delayed kasi hindi malalabas agad yung pondo. May mga delaying tactics pa tayo dyan kasi hindi malalabas yung pondo. But for this moment of time, ngayong moment in time, kamusta? In a week's time? depende sa pag-release ng pondo ng ating mga Paano ba congressman. nare-release ang pondo? Depende yan kung may moment of truth na talagang nagmamahalan kami. So So sa isang linggo? siguro sa once a week. Actually lang. Okay yun. Once a week siguro. Oo, kasi yung mga ganyang katatagal, maswerte ka na ng once a week. Ay, pag may edad, aminin mo, hindi na sing... Totoo yan kasi... may pagod eh. May pagod at may hingal na. Tapos yung may mga cramps. May mga cramps kasi grabe kasi yung paggano natin sa mga... Construction. Sa construction. So, di ba napunta kami sa usapang yun? Tinatanong ko pa lang siya kung paano ang relationship nyo ni Jason. Kasi parang nakikita ko, easygoing din kayong dalawa. Easygoing kami. May pinag-aawayan pa ba kayo? Huy! And kung meron, ano yun? Ano ka ba? Ano ka ba to first marriage namin? Kaya naniniwala talaga ako sa marriage, yung marriage. Pag nakikita ko naman ikakasal ngayon, parang ako kinakabagan. Bakit? Kasi nung una tayo, pag yung mga dalaga pa tayo, uy, kilig, sana makakasal. PBB teens. Uy, sana makasal din ako, pangarap ko yan. Tapos yung kinasal na humarap na after 3. Ewan ko lang ha, pero ito parang sa lahat ng mga narinig ko na nag-aasawa, after 3 years yan, struggle na yan. Diyan na makikitaan talaga ng mga kuan. First ka ng unang pagbalat. Tapos doon na talagang mag-aaway na talaga. Pag malagpasan nyo yan, ng first wave nyo ng away, okay na. Sige, laban na. Hanggang meron pa yung second wave na mag-aaway ulit. Pagkatapos yung malagpasan ng second wave, doon na talaga dahan-dahan na magiging strong ang inyong relationship. So, kami ni Jason, nag-start kami, away kami lagi, ano ka ba? Ano pinag-aawayan toothpaste yung- dati, Yung maliliit na bagay before, mga tulo sa CR, yung mga... ngayon, napag-aawayan pa. Hindi na pag-aawayan because may mga adjustments na. So, hindi na nyo na pinag-aawayan ng toothpaste at tulo-tulo sa CR. Oh, kasi nag-CR na si Jason sa ibang CR. Sa kabilang Wait lang, yung pala ang solusyon. Oo. Akala ko dahil di na siya nagtutulo. Pero hindi ko na mamala. Ng mga lalaki.
lalaki yan? Ako nga, pero hindi ko namalaya na nag-adjust siya. Nandun na siya sa CR. Naawa na lang ako sa kanya kung bakit hindi ka nag-CR dito. Ay, kasi naawa din siya sa amin. Kasi girls kami tatlo eh. So, hiwalay nga siya. Hindi walay na siya ng CR. Na hindi ko naman in-impose yun. Kumbaga, hindi mo ni-request. Yes, hindi ko na-request, pero siya na mismo ang nag-adjust. Ngayon ko lang na-realize, kaya pala siya hindi nagsisiyasa. Kasi dati lang yung, maya, tulog-tulog. Pwede kami magka-UTI dito. So, ganoon talaga ang marriage. Dapat may mag-adjust. May adjustment. Grabe ang pasensya. Kaya Sino mas pasensyoso sa inyo? masasabi ko, may pasensya naman ako, pero mas siya. Kasi parang nakikita ko ngayon sa sitwasyon namin ngayon, tatlo ng melay namin sa bahay, parang mapapagod na talaga siya. Pero, alam mo, ang marriage talaga. Kaya shout out talaga sa lahat ng mga kagaya ng nanay-tatay ko, nanay-tatay mo, Yes. lahat ng mga napagtagumpayan yung relationship. Shout out sa kanila kasi mataas ang respeto ko sa kanila, DJ Chacha. Bakit? Bakit? So much patience. Number one So yan. much understanding. Number so two. much forgiveness. Oo. And so much respect ang nilaan nila sa years ng relationship nila na hindi basta-basta yun. Kasi may mga standard ang mundo na sasabihin ng mundo, ganito dapat ng asawa mo, ganito dapat, na ikaw makikinig ka naman doon. So, mag-aaway kayo. Mabuti na lang yung asawa mo, open-minded na i-explain, ikaw kasi puro ka sa mga K-drama, puro ka mga ganyan, gusto mo may moment lagi. Ganun naman. Serious life na to. Laban na to, totoong laban na to. Hindi ka pwede magdrama-drama dyan sa mga K-drama na pinapanood mo. Kumbaga hindi yun kung ano yung napapanood natin, yun ang mangyayari. Meron kasi sinabi na ang daming sinasabi ng ibang tao na dapat Standard. ganito. Standard. Dapat ganito yung asawa mo. So, meron silang sinasabi na ganito si Jason, na muntik ka nang makinig, na muntik masira yung relationship niyong dalawa. Actually, yung bago pa kami na talagang hindi daw Ano talaga ako sinasabi mahal ni nila? Jason. Hindi ka mga daw ganun, mahal. Hindi ako mahal. Pero marami nagsabi na nagmamahal talaga sa akin. Ay, nagmamahal daw kay mga fans. Uy, mahal ko talaga ni Jason. Pero yung iba, char-char lang yan kasi yung mukha nyo, yung magkaiba daw yung mukha namin. Physical aspect yung tinutumbok nila. Yes, and Oo. sinasabi talaga din nila, pag magkamukha daw magkarelasyon, yun daw talaga magkakatuluyan. So, paano? Paano kami magiging kamukha ni Jason? Hindi kami magkatuluyan? So, alam mo yun, ang dami. Start pa lang yun. Okay. Start pa lang yun ang relationship. So, ang dami mga sinasabi. Pero as an Aries naman, hindi naman kasi ako. Hindi ka nakikinig. I don't think it's an Aries thing. I think it's because mahal mo talaga. Tama ba yun? Mahal ko Mas talaga si nakinig Papa. ka dito kaysa sa mga chuwariwak sa gilid. Kasi ako naman ang nakikipagrelasyon, hindi naman kayo. Ikaw yung masaya. Ako yung nakaka-experience Ikaw yung nung yan. feelings ko at ako na-experience ng pagmamahal niya sa akin. So, bakit ako makikinig sa'yo? Pero kung immature ka na pagkababae, makikinig ka. Maghihiwalay kayo agad. Kasi ang after mo, yung puri ng mga tao, no, uy, mahal ka talaga kasi ginanito ka. Pero, kasi ikaw, parang naghahanap ka ng kung anong mga tao, no, ang hanapin mo lang kung ano yung binibigay ng partner Huwag ka na mo. maghahanap ng iba na hindi niya kayang Nung ibigay. approval nung iba na mga Oo, ganito, na mga... At paano ba magmahal si Jason? Paano kanya alaga? Ako, Kinikilig Melay Parang mako-construction ka ulit mamaya hindi ba pwede bang sabihin yung favorite? Oh, ano yun? Like, bakit mo siya mas minahal pa? Sa lahat ng pinagdaanan namin, ngayon ko napatunayan na mas minahal ko pala talaga siya. At mas na-realize ko na siya talaga ang bigay ni Lord sa akin. Kasi ang life ko kasi, whether you believe it or not, please, whether you believe it or not, ang life ko talaga is talagang nakakuan kay Lord. Ang plano ko sa buhay, hindi naman itong plano ko, ang plano to ni Lord sa akin. Kasi kahit si Jason interviewin mo, sasabihin niya na wala siyang planong mag-asawa. Pero ito nangyari sa amin, bakit kami nagkakita sa PBB, di ba? So, to cut it short, sabi lang yung mga English na. Hindi. Oo, Si Jason talaga, dun ako mas kinilig nung nalaman ko na during sa relationship namin na siya pala talaga binigay sa akin ni Lord. Bakit? Bakit? May natutunan ako sa kanya na akala ko marami na ako natutunan kasi grabe ang faith ko kay Lord eh. Marami akong natutunan sa kanya. Na yun din, marami din siyang natutunan sa akin. And in terms with God. And parehas kami ng mindsetting about kay God. Nabibilib Pareho ako kayo ng belief. Mahilig kasi kami mag-usap. Actually, siyang pinakamahilig mag-usap. Yung talagang, kunwari, hindi kami mahilig mag-message. Yeah. Kanang kunwari, malayo kami. Hindi mo makita kami nag-message, tawag-tawag. Para pagkita namin sa kunwari, bukas or the next week, uwi siya galing Mindoro. Doon kami mag-uusap na, uy, kamusta na nangyari? Oo nga, ito pala nangyari. Dami kayong chikahan. Oo, ito pa pong, alam mo ba? So, kasi yun ang bonding namin, chikahan talaga. So pag nagchichikahan kami, mas nakikilala ko siya ng lubusan, mas napaproud ako kung paano siya napagkatao. And
top 2 pa na Gusto mo sa kanya? gusto ko sa kanya is the way niya mahalin ng mga anak ko. Sobra talaga. Alam mo, hindi naman talaga tayo perfect kasi na-fall out of love tayo. Kaya yung sinasabi nila fall out of love, that's very normal sa relationship. Na-fall out of love ako. Siya pa, ha? Ako pa yung Alam mo ko, ganda nitong kumari ko. Yung bumukha ko, ha? Char! Pero talaga. Oo, totoo talaga. Na-fall out of love ako. Hindi naman, siya din. Baka siya din. Kasi nagka-shaky kami noon eh. What happened para ma-rekindle ulit? Nung nagpadala siya ng candle. Hindi. Na-rekindle siya. Bakit? The way niya mahalin ang mga anak namin, the way niya, alam mo yung parang, Mas minamahal mo siya kapag nakikita mo siya sa Mahal mga niya bata. ang anak ko. Kumbaga, mahal mo na pag nakikita mo pa kasama yung mga bata, parang kinikilig ako doble. times 2 pa yung love mo. Times 2, tapos napapaganon ako, oh. Napapaganon ka, isa pa nga. Oo, parang, ganun ba? isa pa. Hindi, so, doon talaga, napapa-thank you, Lord. Kasi, aminin ba natin, nung panahon kasi natin, kaya tayo medyo matapang na kuan kasi yung parents natin hindi ganoon caring ang parents natin, pero hindi siya ganoon na hag-hag. Hindi sing sweet yung mga tatay noon sa mga tatay ngayon. Yes, alam mo yan. Oh, even the nanay. Oh. Wala naman yung kiss mo ko, I love you, anak. Walang ganyan. Wala tayong mga ganun-ganun sa, matulog na kayo! Ganun sila, di ba? Ang mga bibig, kami yung mga pagmumukali niyo. Pero love nila tayo. Iba lang yung way of showing ng love ng parents natin before. Yes. Ngayon, yung tayo, as a parent, mas sweet tayo. At yun yung Yes. nakikita mo kay Jason. Hindi ka lumaki na ganon, pareho. Oo. I mean, karamihan sa atin, ganon. Karamihan sa atin, sa tatay. Tuwang-tuwa ka na ginagawa niya yun sa mga anak. Ginagawa niya, very gentleman siya sa mga anak, very kuan sa mga anak, lahat ng information sa mundo. Tinuturo niya, alam mo anak. So, sobrang akong kilig kasi nga, dati naman, huwag kang pumasok sa bangko kaya baka makasira ka dyan. Yung alam mo yun, yung mga nanay ganyan. natin, yung usual nanay. Oh, yung mga computeran or mga tatay, huwag mong hawakan yan kaya makabayad tayo niyan. Pag si Jason, Si Jason, hawakan mo, sige, titingnan kita kung paano mo gawin yan. Sige lang, sige. Mali yan, ito gagawin mo. Mahilig siyang makipag-usap sa anak niya na which is, it makes me, hindi ko na kaya yung English. Talagang nakikilig, it makes me melt. Tapos pag nasira, sige, nasira yan dahil itong ginawa mo. Pag itong ginawa mo, hindi yan masisira. Alam mo, ang galing ni Jason kasi may mga nababasa ko, that's that type of parenting daw na ginagawa sa mga bata. Kasi pag sinabi mong wag mong gawin yan, mas gagawin daw nila. And, hindi matututo. Ako kasi ganun ako eh. So, masunurin ako dati, wag mong gawin yan. Hanggang ngayon, hindi ko marunong sa computer. Na-discourage na rin ako, hindi ko na rin gusto ang computer. So, happy ako na ganun yung partner ko. Kaya sabi ko, binigay talaga siya ni Lord sa akin. Even though, hindi talaga pwede na walang kuan ha, walang struggle ha, at walang away ha. Ano yung pinakamalala? Sa 13 years nyo together? Mayroon talagang sobrang malala talaga na talagang, I think it's morphin time na talaga namin. Anong tawag? It's morphin time na maghihiwalay na talaga. Kakalas na yung aming pag Morphin time? Ito po si Power Ranger yun. Ay, iniisip ko. Sabi ko, saan ko narinig yun? Gusto yung nakatawag. Ganon? Maghiwalay na. Muntik talagang maghiwalay, pero hindi third party to. Walang third party. Imposible na mag-third party si Jason kay kuan yun, sobrang arte yun. Sobrang loyal. Stick to one. Aside naman sa sobrang loyal. Pero ano yan? Ano kuan siya dahilan? Yung buntik niyong paghiwalayan? Siyempre, ugali. Yung mga ugali kasi natin, talagang minsan may mga pride tayo na mga hindi talaga natin sinasadya. Tao lang naman tayo din na nakaka-feel. Tapos minsan, kanang wala tayo sa mood, may mga dugo tayo. Basta maraming mga reason talaga sa ugali. Pero thank you Lord na pagtagumpayan. Hindi ko nakalimutan ko na kung ano yung reason na yun eh. Pero umabot kami sa point na talagang nag-usap kami, heart to heart talk talaga kami. Pero ako naman, pangako ko talaga sa ka-relationship ko na kay Jason na kung ano man yung time na yun para maghiwalay na kami, sabi ko, gusto ko maghiwalay kami smoothly nung time na yun. Sabi ko, kasi ayaw ko na mag-interview ng ganito. Gusto ko nga mag-post dapat nun eh, kung ano maghiwalay kami nun. Sabi ko, wala kayong pakialam dapat nito. Pero parang gusto ko mga ganun, kasi i-owe mo din naman ang mga para lang alam ng tao, mga na dapat kayo. Pero thank you Lord, si Lord talaga din ang nag-give ng way na maging okay kami. Pero may mga tumulong to fix the relationship. Of course. Para mag-usap kayo ulit. Mga bigay ni Lord, yun ang mga sugo ni Lord sa inyo. Mga sugo ni Ate Lulu, shout out kay Ate Lulu. Yan yung mga tao, ang parents ko, ang parents din ni Jason. Andyan sila, hindi sila yung papa ko nga pag nag-aaway kami. Ako Ikaw ang kinagagalitan. mali man yan, Inday. Ano ba yan? Ako yung anak mo.
So, hindi na ako nagsusumbong. Di ba magsusumbong para ang iba, hindi magsusumbong kasi baka magalit sa asawa. Ako hindi ako nagsusumbong kasi ako ang awayin. Maganda yan, kasi you have people around na gusto magkasama kayo. Mahirap yung pag nag-aaway kayong mag-asawa, tapos yung mga tao sa paligid nyo, gusto rin. Na maghiwalay kayo. Pinakamahirap yan. May mga ganon. May mga kilala akong ganon. Anong advice mo sa kanila? Pag may pinagdadaanan yung mag-asawa, imbis na tulungan ng mga tao sa paligid, mapa-family man yan or friends, mas pinaghihiwalay pa. Mas parang gusto pa wag nyo maayos yan. Doon sa relasyon na parang mapabroke na, mag-make time muna kayo sa sarili ninyo na i-realize kung ano talaga yung reason. Kung yung reason ba ng paghiwalay nyo is immature or ugali lang o kaya pang i-fix, or mga words lang na pwede mo namang patawarin. Kasi may mga words kasi tayo nabibitiw dahil Galit. ang karelasyon natin, alam niya kung paano ka magagalit. So sasabihin niya, ang pangit mo. Alam ko rin kung paano ka magalit. Kuan mo, yung puwet mo. So, alam mo pag nagagalit ang tao, Umaabot kayo sa puwet, ha? may mga ganun. May away pa kami one time na talagang ganun na sigaw na kami. Tapos, dadaldal si Jason sa akin, ikaw. So, gumanon ako. Hindi na ako tumitigil. Pumunta siya dito, gumagano'n pa rin siya. Tapos gumanon na naman ako, pumunta na naman siya dito. Parang ganun kami mag-away. Pero minsan natatawa ako, pero hindi ko pwedeng tumawa, baka magalit siya dahil... So, normal lang talaga yun. Kumbaga, tingnan mo sa malayo na kuan, malamang galit kayo. Siyempre, galit talaga ang ibibigay din sa inyo. Pero pag matapos, walang nagagalit na tao na 1 year. Mahuhupa din ang galit. Lahat ng, yung nana nga, huhupa din Ano pa yung galit, di ba? So, huhupa lahat ng galit. I-realize nyo, deserve ba nitong mga anak nyo itong pride na pinakita mo? Ganda. So, kung hindi deserve ng anak mo, mag-okay kayo, words. Masakit nga yung words, pero forgiveness is the key, di ba? Forgiveness, yan ang binibigay sa atin ni Lord dapat para magkaroon ka ng peace. So, give always chance to your karelasyon ba or kung sino ba yan, kaibigan ba, ganon. And doon naman sa paligid, wag na kayo makisawsaw. Kasi hindi nyo alam, galit kayo ng galit, baka yan okay na silang dalawa, kayo galit pa rin, kayo nakakahiya naman kayo. At wag nyong gawin sa kanila dahil baka mangyari din yan sa inyo, sa karelasyon ninyo. Yung forgiveness na sinasabi mo, sabi nga nila, pag may asawa ka daw, Mel, dapat daw unlimited ang forgiveness. Pero anong kasalanan? Kung sakali man, wag naman sana, of course, wag mong gawin to, Jason, di kita mapapatawad. May ganyan ka ba? May ganyan ako! Ano yung kasalanan na yun? May mga ganyan, may mga babae ha? Oo! Ako siguro, kahit siguro mambabae si Papang, sinasabi ko naman yan sa kanya, kahit mambabae ka, siguro lang. Kasi, okay pa ako, good mood pa ako ngayon Kasi, hindi mo sure hindi ko sure Kasi baka naman pagdating nun, nung galit ako, talaga mabugbog ko yung babae. Pero, kahit siguro mambabae ka dahil, okay naman ako ngayon, yung faith ko kay Lord talagang intact. So, kahit ko siguro kung mambabae ka, hindi naman to pakabit na level. Kumbaga parang... Tikim lang? Baka ganun siguro. Kasi hindi natin alam kung ano ang magiging kasalanan. Kumbaga sinasabi ko to minsan sa kanya. Paano? Ano sinasabi mo? Sabi ko, kumbaga, siguro mapatawad pa kita, pero hindi ko rin sure. Pero pag pakabit na, hindi ko rin ipipilit ang sarili ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, bakit? Mali ko bang masaya ka dyan? Diba? Ako naman, kahit ganito ako, baka makahanap pa rin ako. Wow, ganda. Pero, Mel, ano yun? Elaborate on that. Yung sinasabi mo na, okay lang, wag pakabit level, pero yung tikim, bakit kaya mong kaya mo pang magpatawad pag tikim-tikim lang? It's because, sobra naman sabi naman to, feeling ka naman, Mel. Ang love ko kasi sa asawa ko is meron siyang love with God So, may forgiveness dapat. Okay. So, yung mga tikim, hindi mo kasi malalaman kung kailan siya magkakasala. Baka inabutan siya ng kati sa daan. Hindi naman, si Boko Palayo, hindi ganyan ang asawa ko. Sobrang ng asawa ko. Pero, if ever man si Boko Palayo mangyari yun, alam mo, at least nasabi ko na ganun pala ako. May ganun pala ako na side. Na hindi ko naman alam, baka nung time na yun, iba naman ang nireact ko. So, may ganun pala ako na side na forgiving side. Na, kasi yun na yun is, parang siguro, for me is parang tikim lang siya. Kumbaga, parang na-disgrasya lang siguro ninyong aksidente lang. Hindi mo siya parang intensyon, parang gano'n. Hindi sinasadya. Pero kung pakabit na kasi, may emosyon na kayo. Yung paulit-ulit na nagkikita. Kumbaga parang sa'yo, pag once lang nangyari, carry pa. Pero pag inulit-ulit na yan, may emosyon na yun. Para sa akin, hindi ako, sabi ko sa akin, hindi ako yung parang mag-self-pity. Bakit po ginawa? Kota na nga ako sa'yo Yung pagkakaroon ng construction, everything. Talagang kotang-kota na nga ako. So, hindi ako para kasi talaga
talagang, kuan na talaga kita ng ibibigay kita. Sabi ko talaga sa kanya, hindi ako yung magmamakaawa, maawa ka. Nung una talaga, magmakaawa ko to, naghiwalay kami nung magjowa kami, pero ngayon hindi ko mag-awak. Bakit? Ikaw ang nagkasalanan, hindi ako. So, pananagutan mo yan kay Lord. Wala kang pananagutan sa akin, okay lang, pero pananagutan mo yan kay Lord. Ikaw ang nagkasala, hindi ako. So, ibibigay kita at hindi ako magmamakaawa sa'yo. So, doon pa lang, kumbaga parang sinet ko na rin ang sarili ko ng gano'n. Kasi may love nga ako kay Lord. Kumbaga yung love ko kay Lord is talagang is enough. Kaya ako nag-love sa anak ko, sa husband ko, sa pamilya ko. And hindi ako para ma-discourage sa mga ganyan. Siguro maiiyak ako, mga gano'n, malulungkot. Pero hindi siya para tumigil ang mundo ko. Kasi alam ko may Lord para tumigil ang mundo ko. Doon lang ako kay Lord. Minsan, sumubra yung love natin sa asawa natin. Eh, di ba dapat una natin i-love si Lord? Saka yung mga asawa natin, anak natin, gano'n. So, kaya isa din sa reason ko bakit hindi kami naghiwalay ni Jason, bakit nahiya kami, mag-aido-aido pa kami sa simbahan. Aido, sa harap pa ng altar. Tapos yung pala, maghihiwalay din pala. Hindi mo kaya, through sickness and health, till death do us part. Till death do us part, through richer and poor. Tapos hindi mo malanap. Yun nga ang pinaka-challenge, yun na sinasabi doon, pero hindi mo mapanindigan. Pero wala akong sinasabi sa iba. Sa akin lang yun lahat. So, kaya talagang grabe yung pag nagkarelasyon ka, mag-asawa ka, nagpakasal ka, i-work mo talaga. Work out talaga yun. So, dito sa mga nakwento ni Melay, it's obvious na, well, hindi madali ang kasal. Pero, masarap at masaya. Masarap during construction. Masarap at masaya. Pag nasa tamang tao ka. Pag nasa tamang tao ka at pag talagang kasama si Lord sa buhay niya. Pag si-center si God sa iyong... Since pag-uusapan na natin si Lord, and obviously, may Lord naman sa buhay niyo ni Jason, pati sa mga bata, ini-impose mo ba? Kasi I remember, nung mga bata tayo, pag Sunday, kahit ayaw natin magsimba, idadrag talaga tayo ng mga nanay. Maligo na kayo! Simba na! Consistent yun, ha? Ganon din kami sa bahay kasi ngayon ang na-realize ko at yun ang pinaka-importante na ipamana mo sa anak mo. Yung faith nila, yung relasyon nila kay Lord. Kasi nothing can beat the Jesus holiday. Sorry. Nothing can beat talaga kay Jesus kapag siya ang nilagay mo sa anak mo. Yung mga yaman na iiwan mo, wala yan. Pero pag nilagay mo siya ng relasyon, kahit anong laban paglaki niya, kakayanin niya dahil may Lord siya. Kasi yun ang nangyari sa akin. Dati, hinahatak talaga kami simbahan, elementary, ayoko magsimba, pero sumisimba ako para makabili ng cotton candy, ng mga ganong pagkain. Sa Jollibee. So, yun ang mga kuhan ko. Pero ngayon, talagang kinuan ko sa mga anak ko na Mass is the highest form of prayer. Kasi talagang, andun talaga lahat na sineselebrate talaga yun. So, sabi ko, pag may time kayo, kasi nung kuan kasi, bago pa lang kami ni Jason, nagsisimba kami Sunday lang. Every Sunday talagang kami nagsisimba, tapos minsan late pa. Ngayon na talagang, simula nung nagkabukol ako dito, sabi ko, pray ko muna to. Bukol talaga siya na parang tigas na bukol, hindi siya malambot na bukol dito sa boobs ko, ha? So, ipag-pray ko to kay Lord. Sige lang, kakayanin ko to, sabi ko. Binigyan ko ng taning ang sarili ko. Sabi ko, 1 month akong magbibisita iglesia, ipag-pray ko sa mga simbahan, at doon sa simbahan na pinag-pray ko, meron kasi kaming parang novena, every birthday namin ng mga April girls. Kasi si Mela, April 3, ako April 6, si Stella, April 9. God, all April, one celebration. One celebration kami. So, meron kaming doon na talagang pinupuntahan namin doon na simbahan at doon mga miracles talaga doon nangyayari. Nagpe-pray ako doon. So ngayon, 1 month ako umikot ko. 1 month tapos 2 months ako magsisimba every 12:15 dyan sa Mount Carmel. Kasi pag may time ako, nagsisimba talaga ako every 12. Kasi ang simba Every day? Every day kapag wala akong work. Pag may i-insert ko. Wow. Up to now? Up to now. Wow. Tapos, kunwari, nagsisimba ako na, sabi ko, Lord, nagsisimba na talaga ako, Lord, tanggalin mo lang itong bukol. Alam mo, natanggal, hindi. Kasi sabi ko, pagka 3 months, pag hindi pa matanggal, magpa-check up na ako. Hindi na ako umabot sa check up. Ano ka ba? Sabi ko, may nakapakang bukol. May nakapakang bukol, lagi ko chine-check, tapos lagi na ako na-anxiety na ako, parang lagi ko, tapos parang wala na akong gana sa buhay, feeling ko may taning na ako. Di ba ganun tayo mag-isip? Yung, pag may nararamdaman, no? Kawawa yung mga iyak ka na, char, pero wala ka talaga dapat. Si Lord lang talaga i-pray mo. Siya lang, nothing more, nothing less. After nun, hindi ka nagpa-check up at all? Baka kung ano yun? Hindi na ako umabot ng check up kasi 3 months nga ang taning ko. After 3 months, doon ako magpapa-check up. Kasi 2 months ko muna i-pray and pray. Wala na. Nothing can beat the Jesus holiday. Talagang grabe talaga ang nawala talaga.
basta paglaanan mo talaga. So, yun na. Kaya afternoon, nagsimba na ako, nagsimba every 12. Kapag may time ako, kunwari wala akong work. Kung ang work ko hapon pa. Punta ka simbahan. At yun ang dadala ko mga anak ko lagi. Lalo na ngayong homeschool, dinadala ko sila lagi magsimba. Kaya, si Stella at si Mela, sobrang excited. Sobra akong kinikilig pag excited sila magsimba. Sobra akong kinikilig din siya. Sabi ko, ano man ang mga yaman sa mundo, no? Yung mga, sa isip ko itong mga pagsimba nila, sobra ako. Tapos lagi ko sila Paano mo nagawa yun? Sorry kasi hindi lahat ng bata gano'n. At their age, kumbaga, hindi pa naman teenagers yung mga anak mo, pero hindi ko simba. finorced. Lagi lang ko lang sila sama. Kasi, Pinapakita mo lang na ginagawa mo, tapos pinakikita nila sa'yo that you're always excited to go to the yes. church. Ang pinakagandahan dito, nasa stage kasi sila na, Mama, sama ako! Mama, sama! Gusto sumama. Okay, sama kayo. Mag-bis kayo, simba tayo. Pagkatapos sa simba. So, doon ko, hanggang ngayon, excited sila pag kunwari, may endorsement kami, tapos bibigyan ko sila ng pera doon sa endorsement nila. Excited sila magsimba kasi yung pera na sa endorsement, isi-share nila, ibibigay nila doon. Excited sila sa gano'n, di ba? Ang pinaka-excited sila yung Our Father, at saka yung pagbibigay ng kwan sa... Yeah. Yung pagbibigay ng pera dun sa mga nangongolekta. Oo, excited sila sa ganun. So, tinuro mo rin yun? Tinanong sa akin, hindi ko tinanong, Mama, basta napunta yung kwan sa kuryente ng pare yan at sa simbahan yan. Kaya talaga magbigay talaga tayo. Mama, kawawa naman sila. Ibigay ko na lang 5,000. Kaya, 5,000. Nakalma. Makalma lang. 5 days pa tayo magsisimba, 5,000 din mabibigay mo. Sabi ko, 5 days tayo magsisimba, 5,000, 1,000 na a day. Sumabara na. So, yung ganun sila. Okay. Kumbaga yung kanilang pagkakanang nila. Amazed sila. And you're happy na napasa mo yun sa mga anak mo. Yes. Nakakatuwa. Ano yun Tama yung sinasabi mo. Because most of the time, ang lagi iniisip ng iba, pinakamagandang mabibigay natin sa mga bata is education. But for you, it's faith. For me, it's faith, relationship with God. Galing. First yan. Siyempre, second, education. Basta first talaga si God. Kasi nothing can beat Jesus. I think it was the first time I heard it from a mom. See? Na, of all the answers na naririnig ko, syempre mostly is number one, education. And then, hindi wala naman masyado sumasagot ng material things, mas matatalino na yung mga tao ngayon. Edukasyon lagi. Pero this was the first time na meron ako talaga naka one-on-one ang sinabi. Faith. Faith talaga, relasyon kay Lord talaga. Siyempre, alam naman natin, kasi ako na nandito ako ngayon sa sitwasyon ko ngayon, from probinsya na wala namang pangarap, tapos nandito ako ngayon. Alam mo, ang ginamit ko lang talaga, yung faith ko, yung relasyon ko kay Lord, ikaw na bahala ko. Bakit ngayon hanggang andito pa rin ako? Hindi ko naman to kinuan, di ba? Pati yung mga emosyon. Siya lang talaga ang nakatulong sa akin, yung mga humility, yung lahat ng mga tinuro niya sa atin, yung mga patience, yun talaga ang totoong magagamit mo, sa totoo lang. Na ewan ko na lang talaga. Kaya di ka nahihirapan magbigay ng forgiveness sa asawa mo, kaya all these years, humble ka pa rin, kahit na ang layo. Totoo, layo na narating mo. That's why you're like that, because iba yung relationship mo kay Lord. Yes, salamat. Pero siyempre, tayo naman lahat yun, mag-relationship talaga tayo kay Lord. Hindi ko naman yan para ako lang anak ni Lord. Hindi, tayo lahat. Baka naman iniisip nyo, siya feeling naman na. Melay, wala nang eme-eme kasi sa showbiz, alam mo yan, marami ka na rin nakakatrabaho. And merong mga tao na binabago ng showbiz. And I always ask this dun sa mga kakilala ko na nasa showbiz. Like you, of course. Ngayon, di ko natatanong kasi alam ko kung bakit di ka nababago because of your faith kay Lord. Ang gusto kong malaman is yung binabanggit mo kanina na homeschool yung dalawang bata, kaya nasasama mo ngayon kahit saan ka pumunta. Bakit ka nag-decide na i-homeschool yung mga bata?